na sa ating mga piling bisita upang tunghayan ang gawain natin ngayong araw, ang pagdedebate. Ang debate o pakikipagtalo ay binubuo ng pangangatwiran ng dalawang magkasalungat na panig tungkol sa isang paksang pinagkaisahang talakayin. Ang layunin natin sa debating ito ay upang makapagbigay ng sapat na mga pahayag na katotohanan at opinyon tungkol sa paksang tatalakayin na ang pangingibang bansa ng mga magulang. Nais kong tawagin si Angel May Baguio upang masimula na ang ating debate at ang pagpapakilala ng dalawang panig at ang ating mga hurado. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Ginang Louie Piñaranda at sa ating mga huradong na sina Ginoong Victor D. Ramilo, Ginoong Rino M. Ligaspi, at ang ating officer in charge na si Ginang Anita Siloyo-Loyo bilang Chairman of the Board of Judges. Ang paksang pagtatalunan ngayon ay tungkol sa pangingibang bansa ng mga magulang. Sa panig ng di sang-ayon, ikinagagala kong ipakilala sina Shin Mayril Pilongo, Sheena May Faborada, at John Michael Rosales. Sa panig naman ng sang-ayon ay ang grupo nina April Rose Ibanez, Phoebe Simafranca, at Kian Tiongson. Bago magsimula ang ating debate, ay pinaalalahanan ko ang ating mga tagapagsalita na may 3 minuto ang bawat isa sa inyo na ihayag ang inyong bawat panig. Gawing malinaw at malakas ang inyong mga pahayag at magkaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon ay pakinggan natin ang katuturan ng dalawang panig. Mauna tayo sa panig ng sang-ayon at kasunod naman ito ang panig ng di sang-ayon. Magandang araw sa lahat. Sang-ayon ako sa pangingibang bansa ng mga magulang. Dahil malaki ang kinikita ng isang OFW, ito ay malaking tulong upang maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Mabibigyan din ng sapat na panustos ang pangangailangan ng mag-anak at magiging maginhawa ang pamumuhay dahil malaki ang halaga ng pirang kinikita nila sa ibang bansa. Pagbalik nila dito sa Pilipinas, mas malaking pira ang kanilang maiipon kung doon sila sa ibang bansa mamasukan. May humigit kumulang sa 8 milyong Pilipino ang nasa ibang bansa at nagpapadala ng kanilang kinita sa kanilang pamilya. At araw-araw mahigit 2,500 manggagawang Pilipino ang lumalabas ng bansa para maghanap ng trabaho na may mas malaking sahod. Magandang araw sa lahat. Hindi ako sang-ayon sa pangingibang bansa ng mga magulang dahil sa pag-alis nila ay maiiwan ang kanilang pamilya. Hindi na nila masusubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak at ang masama nito, karamihan sa mga kabataan ang naiwan ay nawala sa tamang landas dahil walang mga magulang na gumagabay sa kanila. Kung malaki man ang kinita nila, may malaking posibilidad naman na mawasak ang kanilang pamilya. Hindi rin totoo na ang lahat na nakapag-abroad ay may ipon dahil maraming umuwi sa Pilipinas na walang dalang pera dahil hindi sinusulduhan ng amo nila. Ibig sabihin, hindi lahat ng nag-aasam ng magandang buhay bilang isang OFW ay maganda ang kinahatungan. Mayroong hindi kinakaya ang hirap ng trabaho at tinapos na lamang ang kontrata at umuwi na sa ating bansa. May mga balita naman na ang iba ay inaabuso o minamaltrato ng mga employers, kaya hindi rin sila nagtagal sa trabaho at mayroon pang tumakas para magsagip lamang ng ang kanilang mga buhay.
Naipahayag na ang bawat panig. Ngayon ay tunghayan natin ang pagtulisa sa dalawang mukha ng ating paksa. Magandang araw sa lahat. Sangayon ako sa pangibang bansa ng mga magulang dahil inaalala lang nila ang kapakanan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Maiwan man nila ang mga anak, ngunit ang pagmamahal at suporta sa isa't isa ay nananatili at hindi na mahihirapan ang mga anak sa pagkuha ng pambayad ng matrikula sa eskwela. Hindi totoo na kapag nangingibang bansa ang mga magulang, ang buhay ay giginhawa. Narinig nyo naman sa balita na maraming OFW na nagdurusa. Sina Flor Contemplacion, Mary Jane Veloso ay ilan lang sa biktima. Guminhawa ba ang pamilya nila? Dito na lang sila sa Pilipinas at magsumikap dahil nanganganib lang ang buhay ng ating mga magulang. Kung sa ibang bansa makipagsapalaran, hindi rin mauubos ang mga malulungkot na mga kwento ng kaapihan sa dayong employer. Mga istorya ng mga migranteng naiipit sa digmaan tulad ng Libya at Iraq. Ang papunta sa ibang bansa ay dapat sang-ayunan. Maraming buhay na guminhawa dahil sa pagsisikap mapaunlad ang buhay ng pamilya. Ang pangingibang bansa ay paraan upang makamtan ang sinasabi naming ginhawa. Nakikita nyo naman sa baryo namin mga magagandang bahay ang naipatayo at nakabili pa ng magarang sasakyan. Iyan ay dahil nasa abroad ang kanilang mga magulang. Maganda nga ang bahay na simento at magarang sasakyan, pero wala palagi ang mga magulang sa espesyal na okasyon ng mga anak nila sa birthday, graduation at family day ng eskwelahan. Okay lang ba sa inyo ang maraming pera, magagandang bahay at sasakyan kung ang emosyonal na suporta ay kulang na kulang? Ang emosyon ay madaling maturuan. Mas mahalaga ang may pambili ng pagkain para sa nagugutom na tiyan. Mas gugustuhin kong nasa abroad ang aking mga magulang upang lahat ng pagkain ay aking matitikman. Masyadong mababaw ang iyong katwiran. Ang pangingibang bansa ay kawalan ng pagmahal sa bayan. Tayo ay Pilipino at dapat dito lang tayo manirahan. Ang pagka-Pilipino ay di nawawala kahit mga magulang ay nangibang bansa. Ang mga OFW nga ay mga bayani ng bagong henerasyon dahil malaking sakripisyo ang ginagawa nilang tulong. Mahirap pa rin bang intindihin iyan? Sa tingin ko, ang mga bayani ay nagbubuhis ng buhay. Naglipa na sa balita ngayon ang mga OFW na napatay sa Saudi, Singapore, Hong Kong at Taiwan. Nakakatakot para sa mga pamilya at anak na naiwan. Buhay ba ang kapalit para sa kunting yaman? Mukhang nagkainitan na ang dalawang panig. Ano ang maisasagot ng grupong sang-ayon sa tanong ng kabilang panig? Ngayon ay ibigay ang inyong huling pahayag at maging sa panig ng di sang-ayon. Ang pangingibang bansa ay may kaakibat na pag-iingat upang ang mga sinabi mo ay hindi madanas. Maraming nagtagumpay at sumikat kagaya ni Franco Ponzalan at iba pa nating kababayan. Sa kabilang banda naman, marami pa rin sa mga OFW ay tila nakajakpat sa pangingibang bansa. Mayroon na pinagpapala ng Diyos dahil sa pagtitiyaga at pagsisikap ay maaaring na-promote at naging boss na mula sa pagiging isang ordinaryong empleyado. Dahil dito, may pagkakataon sila na makuha ang kanila mga mahal sa buhay sa Pilipinas, maisama at doon na manirahan. May iba na sa ganda ng benepisyong tinatamasa ay nakakapagbakasyon sa ibang bansa at kasama pa ang kanilang pamilya. Nakakapagpundar din ng iba't ibang negosyo at ari-arian at ibang Pilipino sa ganda ng numero ng kanilang kinikita.
sa mga nagdaang taon, ilang libong OFW na rin ang nagtatrabaho at nakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Sa ibang bansa, ibang na tumutulong sa kanila para mabuhay ng marangal at nakatulong sa mga dayuhang manggagawa tulad nila. Sa ngayon, marami pa rin ang nangangarap na pagdating ng tamang panahon, nagbabagkasakaling makasakay ng eroplano na makarating sa bansang nais nilang puntahan para magkapagtrabaho, umasang makakamit ang inaasam na kaginhawaan sa buhay para sa sarili at sa pamilya. Hanggang sa uli, paninindigan ko na mali ang pangingibang bansa ng mga magulang. Dahil dito sa mga anak, marami silang pagkukulang. Kailangan ngang isalang-alang ang pera. Ngunit talaga bang ganon kalaga ang pera? Ganito ang matalinong payo ng Biblia. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralin mong umiwas doon, pagkat madaling mawala. Ang kayamanan, ito ay simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. At tandaan na ang pinakamahalagang bagay na kailangan natin ay hindi mabibili ng pera. Pagmamahal, kapanatagan, at pagkakaisa ng pamilya. Napakalungkot nga kapag hinayaan ng mga magulang na maging mas matimbang ang pera kaysa pag-ibig nila sa isa't isa o sa likas na pagmamahal nila para sa kanilang mga anak. Ayon sa Mateo chapter 5 verse 5, mayroon din tayong espiritual na pangangailangan. At sa Efeso 6 verse 4, ang sabi nito, kaya ginagawa ng responsableng mga magulang ang lahat ng makakaya nila para gampanan ang kanilang bigay Diyos na pananagutan. Turuan ang kanilang mga anak tungkol sa Diyos, sa kaniyang layunin at sa kaniyang mga pamantayan. Kaya nararapat na hindi sila lumisan. Narinig na natin ang dalawang panig. Sino kaya sa dalawa ang mas nanaig? Ang sang-ayon ba o ang di sang-ayon? Malalaman natin yan sa mga komento ng ating mga hurado. Pero sa ngayon, palakpakan natin ang bawat grupo sa mahusay at matagumpay nilang mga argumento. Ngayon ay pakinggan natin si Ginoong Legaspi para sa kanilang pasya. Magandang araw mga bata at sa aking mga kasamahang guro. Ako'y natutuwa sa pinakita ninyong pagtatalo tungkol sa paksang pangingibang bansa ng mga magulang. At ipinahayag ninyo ng mabuti ang inyong mga pangangatwiran. Ngunit isang pangkat ang namumukod-tangi at nagpapakita ng kahusayan sa ginawang pagtatalo. At ito ay ang pangkat ng di sang-ayon. Congratulations! Palakpakan natin sila. Palakpakan din natin ang kabilang panig dahil ibinigay nila ang kanilang buong husay at paglalahad sa kanilang saloobin at pangangatwiran. Maraming salamat. Para sa huling mensahe, pakinggan natin si Ginang Louie Piñaranda. Salamat, Angel May. So maraming salamat sa lahat na naging bahagi ng debating ito, lalong-lalo na sa kapwa kong mga guro na naging hurado. At hindi magiging matagumpay ang gawain natin ito kung wala ang mga mag-aaral sa grade 6 rows na nagpasiklaban ng galing at naging matagumpay sa kanilang gawain.
So palakpakan natin ang pangkat ng sang-ayon at ang pangkat na siyang nagwagi sa debating ito, ang pangkat ng di sang-ayon. At ang lahat ng mga nanood, naging madla, mga kaklase, at lalong-lalo na ang ating tagapamagitan na si Angel May Baguio. Muli, magandang araw at maraming salamat.